Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Alhamdulillah, tayo po ngayon ay nasa Madina Al-Munawwara sa Masjid An-Nabawi, sa Masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, naunawaan po natin, alam po natin ang kahigitan ng Masjid An-Nabawi at ang pagbisita rito at ang sala sa masjid na ito, masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan nabanggit sa hadith na sinumang makapagsala rito ng isang sala ay katumbas ng 1,000 sala. Allahu Akbar, Masya Allah. Ang isang sala dito sa Masjid An-Nabawi ay katumbas ng 1,000 sala. So napakalaking biyaya at kahigitan na napapaloob sa pagbisita at pagsala rito sa Masjid An-Nabawi. So alhamdulillah. Ngayon po, nais ko lang, mayroon lang tayong nais itama o ituwid na intensyon sa pagbisita o pagpunta rito sa Madina Al-Munawwara, na kung saan kapag tayo ay bibisita dito sa Masjid An-Nabawi, kailangan ituwid natin ang ating mga intensyon, ng ang ating ahangarin. No, ang ating intensyon ay ang Masjid An-Nabawi. Ang Masjid An-Nabawi, no, makabisita tayo sa Masjid An-Nabawi, dito sa Masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at makapagsala rito. Hindi ang kanyang puntod o hindi ang kanyang libingan, no, hindi yung kanyang that, no, hindi yung kanyang libingan. So, ibig sabihin, kapag tayo ay pupunta sa Madina na ang intensyon natin ay pagsamba, no, dapat ituwid natin na ang ating bibisitahin ay ang masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ang kanyang libingan. Yun ang nabanggit ng ating mga ulama. So ibig sabihin, pag tayo dito magbibiyahe tayo o di kaya magta-travel tayo dito sa Madina na ang ating intensyon kasad ay pagsamba, kailangan ang intensyon natin ay ang Masjid An-Nabawi, hindi ang kanyang puntod. Ibig sabihin, mabisita natin ang Masjid Nabawi dahil ito yung nabanggit sa hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na la tashuddur rihal illa min thalatha. No, ibig sabihin, dapat sa pagbibiyahe na pagsamba ay wala tayong hinahangad maliban sa 3. Kabilang dito ang Masjid An-Nabawi sallallahu alaihi wasallam, ang Masjidil Haram sa Makkah at ang Masjidul Aqsa. At ganun din, para makuha natin yung kahigitan na nabanggit na makapagsala rito sa Masjid An-Nabawi, dahil ngayong nabanggit natin na ang isang sala ay katumbas ng 1,000 sala, at ganun din yung pagsasala doon sa tinatawag na Rauda, no, Rauda, Harden, na kabilang sa Harden ng Paraiso, na nabanggit sa isa sa kahigitan niya ay napakainam, dahil ang kabilang sa kahigitan nito, kung di ako nagkakamali, yung dua dyan sa lugar na yan ay katanggap-tanggap. So mashallah, itutuwid yan, ganyan po ang ating iintensyon, hahangarin sa pagbisita sa Masjid An-Nabawi. So alhamdulillah, naway pagkalooban, biyayaan nawa tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala na makabisita sa Masjid An-Nabawi, ganun din sa Masjidul Haram, at naway lahat tayo biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapag-umrah o di kaya at mabisita natin itong mga banal na lugar, lalo na itong Masjidul Haram sa Makkah, at ganun din itong Masjidul Haram dito sa Masjid An-Nabawi. So yung nga pala, pag tayo ay nakabisita dito sa Masjid An-Nabawi, ay walang problema na tayo ay magsalam, no, bumati ng salam sa kabar ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung nga lang, ang pinaka intensyon natin, hangarin natin ay ang Masjid An-Nabawi, hindi yung libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kapag ikaw ay nakapagsala rito, no, nakapagsala sa Masjid An-Nabawi, ay pinapahintulot, no, na magsalam o bimisita sa libingan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, magsalam sa kanya ayon sa batay sa mga nabanggit na pamamaraan, tamang pamamaraan ng pagbisita, ganun din na magsalam sa kanyang kasamahan na si Abu Bakar at si Umar bin Khattab. So naway naunawan po natin ang ating pahayag dito sa ito. Maraming salamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.